reflection of your character alone. So I try to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. There's only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love's the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, engrave them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Mayong adlaw, kamo naglanta karon ini atong programa Gospels of Hope. Usa ka dakong pribilehiyo alang kanako nga makig-uban kanato nining usa ka semana nga series nga atong giluhan og Back to the Scriptures. Apan sa dili pa, gusto na akong pasalamatan ang atong mga leaders sa Central Philippine Union Conference o bisan sa atong Hope Channel sa CPUC sa paghimo nining programa diin ang atong mga kaigsunan, ang mga katawhan nga nagapaminaw o nagatanaw nining atong programa makabaton og paglaom pinagi sa mga lamdag nga gikan sa balaang kasulatan. Nining buntaga, nining adlaw, ako ang ikalipay sa pagpresentar kaninyo ang kining atoang series nga naguluhan Back to the Scriptures. Nining katapusan nga hugna sa historya sa kalibutan mga igsuon. Importante kayo sa tanan nga ang atong mga kasing-kasing ug nga atong nahuna mapuno sa mga pulong sa Biblia tungod kay mao kini ang maghatag kanatog kaisog, mao kini ang maghatag kanatog kusog, mao kini ang magtabang kanato nga malahutay bisan sa lisod nga mga panahon. Apan nining taknaa ato sang iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan nga dalaygon tagiya sa among mga kinabuhi, among gipasalamatan Ginoo ang kining panahon
Diin kami makahimo sa pagpamalandong sa imong pulong, ang among pagampo Ginoong Dios, nga imong istoryahon ang among mga kasing-kasing, ug imo kaming lamdagan sa balang espiritu. Kinintanan among gipangayo sa ngalan ni Jesus nga among personal manluluwas. Amen. Sa balang kasulatan mga igsoon, sa diha nga si Noe ug ang iyang pamilya naa sa tunga-tunga sa dako kayong baha. Pila ka mga adlaw ang ilang gipaabot tungod kay naghandom sila nga mo kunsad ang dako kayo nga tubig gikan sa kining ginatawag nato og worldwide flood. Sa maong suglanon sa Genesis kapitulo 8, atong mabasa diha nga sa diha nga naghandom si Noah nga muhunong or muhupa na untang baha. Ang Dios nagpadala kaniya og usa ka langgam nga sa iya ang baba adunay ginatawag og olive leaf. O ganuman, unsa may rason sa Ginoo nganong gitagaan man si Noah og olive leaf? Tungod kana mga kaigsunan, gusto sa Dios nga mabatnan ni Noah ang paglaom nga ang kining mga baha, ang kining mga tubig nga ilang niagian ining mga higayuna muhupa og mo subside lang gid ning tanan. Abi nyo maigsoon, kita usab sama kang Noah, ato ang maeksperiensyahan usahay ang mga dagko kayong baha sa kinabuhi. Mga tubig sa atubangan, tubig sa likod, tubig sa kilid, tubig sa tuo ug wala. Nga usahay ato ang bation nga daw malunod na ta niini nga mga pagsulay ug malunod na ta niini nga mga problema. Apan akong ipresentar kaninyo maigsoon, sama nga ang Dios naghatag og olive leaf kang Noah aron tagaan siya paglaom nga mo hunong ra gyud ning tanan. Ang ato ang olive leaf mga pinlangga na kumakaigsunan ang kining atong ginatawag og ang balaang kasulatan. Here is your olive leaf. Therefore, kung gusto ta nga mo padayon sa pag-alagad, kung gusto ta nga atubang ang kining mga pagsulay ug mga problema nga gaabot sa ato matag adlaw, let's go back to the scriptures ug ato ang tun-an pagmayong balaang kasulatan, because in the revelation of God written in the scripture, diri nato makita, diri nato masabtan ang plano sa Dios atong kinabuhi ug mao ni ang maghatag kanato og kadasig. Aton tun-an mga igsuon ang usa ka mensahe nga ako ning giuluhan og March, Hash, and Shout. Ang kining March, Hash, and Shout sa panahon nga ang mga Kristiyano mag-struggle sa ilang kinabuhi. Natay nagkalain-lain nga mga struggles, spiritually, financially, emotionally, o nagkalain-lain pa nga mga aspeto. Ang Biblia maoy paglaom sa mga struggling nga mga Christians. Ug nining buntaga, akong ipresentar kaninyo nga ang Biblia nagtudlo og tulo ka butang aron nga ato ang masugakod ang tanan kalisdanan nining kinabuhia, ug mao kana siya ang March, Hash, ug Shout. Ug sa Bisaya pa, Marcha, Hilom, Singgit. Importante ang kining tulo ka mga butang mahibal-an ni siya sa atoang mga kaigsuunan. Tungod kay mao ni magtabang kanato, mao ni maghatag kanato og kusog nga makapadayon og mulahutay sa pagpangalagad. Kung nalibog mo unsa ning tulo ka mga pulong, gusto ta mong dalon sa pagtuon nining bersikulos Hebrews 11:30. Ang Biblia nag-ingon, by faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. Pinaagi sa pagtuo, tanawon ninyo ha, ang Biblia nag-ingon nga pinaagi sa pagtuo ang walls of Jericho na nabungkag o ilan ning gituyukan sa 7 ka mga adlaw. By faith. Now, aron nga ato ning masabtan, kinahanglan ato ang tun-an balik ang sugilanon diin makita ang kining sugilanon sa pagkagunob sa Jericho. Og mao kana ato mabasa sa Josue Kapitulo 6 or Joshua chapter 6. Ang mga Israelinhon, mga minahal na kumakaigsunan, nagbiyahe padulong sa Promised Land. Og ang kining Jericho, mao ni ang unang syudad sa Kanaan nga ihatag sa Dios kanila. Apan sa dili pagyud nila ma-eksperyensyaan ang kining ginatawag og flowing with milk and honey nga yuta. Kinahanglan usa nila nga atubangon
ang siyudad sa Jericho. Pero ang problema nini mga minahal na ko mga kaigsunan, tungod kay ang kining siyudad sa Jericho, this is a fortified city. Usa ni ka siyudad nga lig-on kayo, advanced na kayo ang technology, unya tag-as kayo ang paril, unya napag yung mga chariots ang mga lumulupyo niini. So kung atong tan-awon ang kahimtang sa mga Israelinhon sa ilaang pagbiyahe padulong sa Promised Land, unya makasulod na gid unta sila sa Promised Land, pero kinahanglan usa nilang buntugon ang Jericho. Unsa man ang capacity sa mga Israelites aron nga mabuntog ang Jericho? Aduna ba sila mga chariots? Wala, mga minahal ko makaigsunan. Aduna ba sila mga missiles? O aduna ba sila mga armas? O bisag espada na lang? We know, mga igsuon, nga most of them are not soldiers. Dili mga sundalo. Mga yano ragid to, mga slaves nga nigawas gikan sa Ehipto o naglakaw padulong sa yuta sa saan. So, kung atong tanawon ang kini nga sitwasyon mga kaigsunan, imposible og daw lisod kaayo nila nga mabuntog ang paril sa Jericho ug labaw na nga mahimong magbadaugon sa ilang away. Ganahan ko tungod kay gi-explain ni Ellen White mga igsoon nga ang Jericho was one of the principal seats of idol worship, being specially devoted to Ashtaroth, the goddess of the moon. Here centered all that was the vilest and the most degrading in the religion of the Canaanites. Now, while ang Jericho may igsoon, usa ni siya ka gamhanan nga syudad, usa ka lig-on nga syudad, pero kining syudara pod matod pa sa Pen of Inspiration Ellen White, ningon siya nga mao po ni ang sentro sa nagkalain-laing pagkadaotan, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, mga immoralidad nga binuhatan. Mao na nga ang Dios nagsugo kanila nga buntugon o gubaon ang Jericho. The Jericho was the center of materialism, immorality, and idolatry. Therefore, kinahanglan siyang paggunobon. And kabalot ang mga igsoon nga in order for them to reach the promised land, aron nga makaabot sila sa yuta sa saad, kinahanglan sa nila gyud nga bungkagon, daugon ang away sa Jericho. Pero ang problema is unsaon man. Akong gisulti kaganina nga kung tan-aw nato ang kining mismatch ni alang sa Jericho versus the people of Israelites. Tinuod, adunay minilyon ka mga Israelinhon ang nagbaklay padulong sa yuta sa saad, pero ang kadaghanan sa nila, if not all of them, are not trained for war. Dili silang tanan or wala ni sila na anad, wala ni sila na training nga makigubat mga minahal na kong mga kaigsunan. So pangutana, unsaon man aron nga makaabot sila sa yuta sa saad, unsaon man nila nga mabuntog ang Jericho. Ang Dios adunay specific nga instruction. Atong basahon ang Hosea 6:1 maigsoon ang Biblia nag-ingon. Now Jericho was tightly shut. Grabe nga problema, no? Tungod kay aside nga wala sila igong kaalam o wala sila igo nga mga materyales or equipments or wala sila igo nga kahibalo unsaon pagbuntog ang Jericho is well protected. Tanawan ninyo ang term nga gigamit din ni sa Biblia, now Jericho was tightly shut because of the sons of Israel. No one went out and no one came in. Walay makasulod ug walay makagawas ug gisigurado gyud sa mga tao sa Jericho nga lig-on ug safe ang ilang mga katawhan didto. Pero taliwala niya na ang bersikulo 2 nag-ingon, the Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho into your hand." Take note mga minahal na ko mga kaigsunan nga ang Biblia klaro sa pag-ingon nga ang Dios I have given. Wala nag-ingon ang Biblia nga I will give. Kundili, ang I have given my son or sa Bisaya pag gihatag ko na. It's already done. Taliwala nga sa mata sa mga taga Jericho, sa mata sa mga Israelites, ang Jericho usa ka dako, usa ka lisod nga away nga buntugonon, pero ang Dios nag-ingon, I have given Jericho into your hand. Nahumana, gihatag na alang kanila. O unsa daw? Uban ang ilang mga hari, o uban ang ilang mga
warriors, uban ang ilang mga sundalo gihatag na sa Dios. So tingali, pag-ingon sa Dios, pag-atubang sa mga Israelites sa Jericho nga dako kayo, lisod kayo buntugon, pero ang Dios ningon, I have given Jericho into your hand. Tingali kung nataad tong higayuna mo ingon ta, sige Lord, give us missiles. Sige Lord, give us arms. Sige Lord, give us mga unsa baka ng mga bomba or atong ginagamit karon para mabungkag ang Jericho. But God said no. There are no missiles. There are no swords. There are no chariots be given. What you will do is these three things. And I call this a very unlikely method of God. Magdili kayo katuhan o usahay, tingali makaingon ta, dili kayo kasaligan nga pamaagis Ginoo para buntugon ang Jericho. Why? Because in the instruction by God, akong gisulti ka ganina, adunay tulo ka instruction nga gihatag ang Dios sa Israelites aron nga mabuntog ang Jericho, and that is march, hash, and shout. Tanawan ninyo. Joshua chapter 6 verse 3. Ang Biblia nang ingon, you shall march around the city, all the men of war circling the city once. You shall do so for 6 days. Ang Dios nag-instruct nga aron nga inyong mabuntog ang Jericho, kinahanglan nga mo marcha mo tuyok-tuyok sa syudad ug inyo nang buhaton kausa sa usa ka adlaw sulod sa unom ka adlaw. Mga igsoon, kung imo ning paminawon, usahay this is weird, usahay this is di nato ni masabtan, and this doesn't make sense, or we will say that this is a ridiculous method or this is a ridiculous command. Kay kung ang tuyo gyud sa Ginoo, kung atong gamiton ang atong logic, kung ang tuyo gyud sa Ginoo bungkagon ang Jericho, kinahanglan siya maghatag og armas, kinahanglan siya maghatag og missiles tingali sa atong panahon karon, or kinahanglan siya maghatag og bomba, or kinahanglan maghatag siya og makita nato nga ebidensya nga mabuntog yun nato ang Jericho. But what God said was, march. Maglibot-libot mo. Unom kaadlaw. Kausa sa usa ka adlaw. I don't know. For most people, this command, ang kining sugo, is a ridiculous command. And I don't understand why. Nganong kinahanglan man sila magmarcha, and unsa may naaning marcha nga gisugo sa Ginoo alang kanila. But what is interesting, my son, is that this word march, ang kining pulo nga march or marcha, this is not simply the act of walking or marching around. Aron nga mabuntog ang Jericho, ang kining specific nga sugo sa Ginoo sa mga Israelites is actually very powerful. This is more than the act of walking, akong balikon, or marching around Jericho. Tungod kay kung atong tanawon ang verse 4, ang Biblia nag-ingon nga, also, the 7 priests shall carry 7 trumpets of rams. Ano sa trumpets of rams? Ang ganing trumpets of rams, mga igsoon, mga trumpet ni nga ginagamit nila basta magtawag sila simba. Pag nagani sila ginatawag og holy convocation, especially Sabbath, para nga tigumon ang mga Israelites, mugawa sila gikan silang tent o para mag-signal nga simba na ilaaning patingugon ang ginatawag og trumpets of rams. And that would tell them that, unsa, simba na. Ang Biblia, nagpadayon sa pag-ingon, hordes before the ark, dalon pod ang Ark of the Covenant. Unsa man ning Ark of the Covenant, my son? Naibalota nga ang Ark of the Covenant, mao kini ang furniture nga makita nato sa most holy place sa earthly nga sanctuary. Unsa may ginahimo sa mga tao sa earthly sanctuary? Worship. So, then on the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priest shall blow the trumpets. Kung tanaw ninyo, adunay pari, unsa may trabaho sa mga pari? They are ministers for worship. Nang Ark of the Covenant, unsa man ning Ark of the Covenant? Muni siya ang furniture of worship. O unsa pa gyud? Ang trumpet of rams, muni siya ang instrument to call for worship. You will realize, my igsoon, nga ang kining command sa Ginoo aron nga mabungkag ang Jericho, which is supposed to be impossible. Ang kining command to march is more than the marching. Akong balikon,
for emphasis, is more than the walking. That in the Bible, di ay mga minahal na ko mga kaigsunan, when God called them to march, it was not warfare, but worship. Wala di ay ito, dili lang di ay ito pakig-away, kundili tawag kato sa pagsimba. Aron nga mabuntog ang Jericho mga pinalangga na kumakaigsunan. Aron nga mabuntog ang para nila murag imposible kayo. Aron nga magmadaugon ang ilang away. Ang Dios nag-ingon, they should march. And that march means worship. Simba. Right? Next mga igsoon, ato makita sa balaang kasulatan permintining ginahimo sa Ginoo. Sa 2 Kronikas, sa diha nga gigubaton sa pipila ka mga nasod ang kingdom ni Josaphat, ang instruction sa Ginoo kan Josaphat, kinahanglan sila magtigom, magampo ug magsimba. Ato po na mabasa sa buhat sa diha nga si Pablo ug si Silas na si Pedro ug si Silas na sila sa prisuhan. Ang gihimo nila dito ni himo sila sa pagkanta ug mga kanta sa pagsimba. Sa lisod ng mga panahon, mga igsoon, ang kining pagsimba is important and this is part of the way of life sa mga katawan sa balaang kasulatan. So, the first point I'd like to emphasize for this morning is that sa diha nga imposible ang away, sa diha nga murag lisod buntugon ang Jericho, it is a call for worship. Okay? Next is that march. So itong next nga word, hush. Hush. Which means that this is a call for silence. Maghilom. Tanawan ninyo ang balaang kasulatan. Joshua 6:10. But Joshua commanded the people saying, you shall not shout. Dili ka mo musinggit, pero dili lang pud pagsinggit, nor let your voice be heard. In other words, ang Ginoo nagsugo kan Joshua o gi-instruct ni Joshua sa mga tao nga sulod sa unom ka adlaw nga magbaklay sila libot sa Jericho, kinahanglan nga walay motingog diha nila. Nor let a word proceed out of your mouth until the day that I'll tell you to shout, then you shall shout. This may sound easy, murag sayon lang. Pero kung tanaw nato mga igsoon, ayon ni F.B. Meyer commenting on the story, silence, the hardest of all commandments. Kung maghilom ka, imagine ninyo, mauna-unaan ako mga igsoon while reading this, nauna-unaan ako nga kung paakon kag amigas dito, di ka pwede mingon og agay, wal nagbaklay mo. Sa diha nga matumban imong tiil, di ka pwede mingon og agay. Sa diha nga gutumon ka, sa diha nga uhon ka, di ka pwedeng motingog tungod kay there was a call for silence. Kung magtamudmod na ka, kung tiuna na kag-aro sa imong naong, di ka pwedeng motingog because God commanded them to be silent. And tell you what, mga minahal ko mga kaigsunan, it was a hard commandment. Lisod ka to. Pero, unsa may pasabot aning silent, nganong kinahanglan man sila pahilumon, nganong dili man sila pastoryahon. Ang Exodus 14:14 may igsoon, Biblia nag-ingon, the Lord will fight for you, and you have only to keep still. Pero ang kining still din ni may igsoon, ganahan ko tungod kay dili ni hunong. If you will read the context of Exodus 14, malibog ta kay ang Dios nag-ingon nga, padayon lang mo, pero you have to still. Ang still din ni may igsoon is translated as keep quiet. Okay? Ato naibalaan nga ang kining paglabang nila sa Red Sea or Sea of Reeds, lisod. Nga murag imposible pod sama sa ilang experience nining higayuna, pero ang Dios nag-ingon nga ang Ginoo mo'y makig-away ninyo, kinahanglan mong maghilom. And in the same way, nga ato mabasa sa Habakkuk 2:20, ang Bible nag-ingon, but the Lord in His holy temple, let all the earth keep silence before Him. Therefore, may igsoon ang kining command sa Dios to hush or to keep quiet is actually more than sa dili pagtingog, kundili this is an act of silence, this is an act of surrender. Ang kanang dili ka mo imong i-surrender ang tanang kahadlok diha sa Ginoo. Ang ikaw may magbuot, Lord,
imong isurrender ang imong mga kabalaka, imong isurrender ang imong mga kasakit. This is an act of silence in the scripture. Next, mga minahal ako makaigsunan, ikatulo nga gisugo sa Ginoo aron nga mabuntog nila ang ilaang Jericho is the call to shout. So maning shout. Joshua 6:18 nag-ingon, at the seventh time, when the priest blew the trumpets, Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Sa diha nga nauman na sila glibot sa ikapitong adlaw, ang Dios nagsugo kang Joshua o si Joshua nagsugo sa mga katawhan sa pagsinggit. Now, singgit in the biblical times, mga igsoon, is used for two things. Number one, mosinggit sila, makadungog kag kusog nga singgit sa mga Israelites, basta padulong sila sa away or nagmadaugon sila sa away. Gitawag ni siya battle cry. Or another form of shouting in the Bible is during the time of worship. Sa panahon nga magsimba sila. In other words, may son, ang kining pag-ingon sa Dios nga singgit, it is actually a call to shout. It is a call to fight religiously. Kini siya tawag nga tuang pakig-awayan ang mga away sa kinabuhi religiously. Dili sa tuang pamaagi, dili sa tuang tinawhanon, dili sa kalibutanon nga mga pamaagi or mga method, kundi to fight religiously or to bend our knees in prayer. Mga minahal na ko mga igsunan. So, ang Biblia nag-ingon, so the people shouted and the priest blew the trumpets, and when the people heard the sound of the trumpet, the people shouted with a great shout, and the walls of Jericho fell flat, so that the people went up into the city, and every man straight ahead, and they took the city. Ang murag imposible kayo nga away nga daugon alang kanila. Nahimong posible, ug nahimo silang magmadaugon tungod kay ilang gihimo ang instruction sa Dios. Tulo ka butang aron nga mabuntog o aron nga mabungkag ang Jericho. March, hash, and shout. Marcha, nga akong gi-explain kaganina ang kaning marcha, this is worship. Hash, this is surrender. Ug shout, this is a call to fight religiously. Abi ninyo mga minahal na akong makaigsunan, kita usab, we are also traveling towards the promised land. Nagabiyayo usab kita padulong sa ato ang promised land. Hapit na, gamay na lang. Muabutay na gid ta. Ato nang nagian ang pila ka tuig. In fact, nahibalota nga we are celebrating 150 years. Gamay na lang. Muabutay na ta padulong sa atong promised land. But ato hinumduman mga igsoon nga although nahibalota nga gamay na lang og hapit na gid kay tang moabot, nahibalo pud ta nga we still have to face our Jericho. Kinahanglan pa natong atubangon ang atoang mga Jericho. And sometimes, ang kining atong Jericho, this represents many things. But mainly, this represents our struggles in all forms. Tingali, our struggles with immorality. Akong gis-mention kaganina nga ang Jericho is a center for immorality. Or tingali, sa struggle for idolatry. Or ginatawag natong sin. We have to conquer our Jericho in order to reach promised land. Usahay pod ang Jericho, nagrepresent ni siya sa tuang mga problema emotionally, natay mga kahadlok, or nagrepresent ni siya sa tuang mga problema spiritually, our inability to worship God. Dagantag mga Jericho, kung ato lang una-unaon may igsoon, kadaghanan nato nata sa ato ang middle sa atong Jericho sa mga panahon karon. Ang atong Jericho usahay, tingali Jericho kini tungod wa na tay basahay sa atong Biblia. Mga Jericho kini tungod kay wa na tay worshipay sa atong panimalay. Matod pa sa usa ka writer, our calendars are full but our souls are empty.
Ang ato ang mga kalendaryo puno sa kadaghang buluhaton. Nagkabisita sa pagpanginabuhi, nagkabisita sa pagpakadato, nagkabisita sa daghan kayong buluhaton nga halos di na ganita makatulog sa kadagabi tungod sa kadaghang mga buluhatonon nga kinahanglan natong himuon. Pero ang ato ang mga kasing-kasing hawang. Nganong hawang tungod kay adunay kulang kay wa na ta kabasa sa tong Biblia, wala na tay ampuay og nahimo na lang superficial ang atoang pagsimba. Our calendars are full, but our souls are empty. Mo ni ato mga Jericho usahay nga atong atubanganon, atong spiritual nga mga struggles, or tingali atong mental nga struggles. Aduna tay ginatubang anxiety, aduna tay ginatubang depression, aduna tay ginatubang mga mental health nga mga dilemmas. No, usahay wa tay masultian tungod kay ang stigma, kung musulti gani ka nga, aduna kay problema mentally, ingnon man tanilag buang. So, natay, muni usahay ato ang mental health problems, muni ang ato ang Jericho. Or usahay atong Jericho, ang ato ang kaugalingon nga panimalay. Tungod kay aduna tay problema sa pamilya, sa atong relationship, sa atong ginikanan sa mga anak, relationship sa bana ug asawa, kagamay na lang yung kulang, mabugto na. Usay ang atong panimalay, ang atong Jericho, nga murag imposible na kayong atubangon o imposible na kayong buntugon. Usahay ang ato ang Jericho, ang ato ang mga kaigsunan sulod sa simbahan. Usahay ang ato ang Jericho, ang atong financial nga aspect. Tungod kay gamay na lang gyud kayo, daghan pa kayong utang nga bayro nun, pero gamay kayo ang atong resources. Usahay ang atong Jericho, ang ato ang mga nagkalain-lain nga mga aspeto sa kinabuhi, mga kaigsunan. What is your Jericho? Unsa mga butanga sa imong kinabuhi karon nga kinahanglan nimong buntugon? Nga hapit na gyud ta maabot sa promised land, pero sa di pa ta maabot sa promised land, naa pa daytay Jericho nga atubangon. Unsa man mga minahal na ko mga kaigsunan, og bisag nagatubang pa kasi imong Jericho karon, I'd like to tell you that we must conquer our Jericho. And kung mangutanon mo unsaon, kami julisod man, muratag mga Israelites nga, yes, pastor, gusto mi nga buntugon ang among Jericho. Tagay mig kwarta para nga mabuntog ang Jericho kay kwarta mong problema. Or kinahanglan mi nga sulbaron among relasyon sa panimalay, palaaga mi aron nga masulbad. Unsa kahang atong pamaagi aron sulbaron ang Jericho? Or buntugon atong mga Jerichos kinabuhi. Mga igsoon, ang Biblia, go back to the scriptures. What does the Bible say? Unsa may giingon sa balang kasulatan? Tulo lang kabutang. March, hash, ug shout. Kung gusto ka nga mabuntog ang imong Jericho, mga igsoon, una balikan nato, kinahanglan tang mo worship. Di kani nato ginatagag pagtagad, pero let me remind you that in the Bible, this is a very powerful tool para nga buntugon ang atong Jericho. In other words, my son, when life is painful, worship. Simba. When you are hurting in life, kung nagsakit ka sa kinabuhi, worship. When life is difficult, worship. When you don't want to read your Bible, still worship. When you are struggling spiritually, worship. When you are struggling financially, worship. When you are struggling with your relationship with other people, worship. Dili nga, imbis nga mo worship ta, pag natay problema, di na nun ta mo simba, mapalayo na nun tas Ginoo. My friends, ang ato mga problema, mura nag-Jericho. Mga minahal na ko mga kaisunan, mura nag-Jericho, nga mabuntog nato na, dili pinagi sa maso, or dili pinagi sa martilyo, or dili pinagi sa mga missiles, or sa atong kaugalingong pamaagi, or sa atong kaugalingong kahibalo, or sa atong kaugalingong mga method, aron nga mabuntog ang atong Jericho. Kung gusto ta nga magmadaugon nining atong Jericho maigsoon, the key is worship. Simba. Sakitan ka, giaway ka, simba. Naglisod ka sa imo ang kinabuhi, simba. Gusto na kang maghikog tungod sa kadaghan imong problema, simba. Gusto na ka muundang og simba, simba. Bisan unsa nga mga sitwasyon or circumstansya maigsoon, the call is to worship.
Next, we win by worship. Ito nang hinumduman. We do not win by our own warfare, but we win by worship. I like how Ellen White said it. Ingon niya, let nothing, wala, ayaw tuguti nga naay bisan unsa nga butang. So daw, however dear, bisan unsa pa ka importante, however loved, bisan unsa pa nimo ka gigugma, absorb your mind and affections, diverting you from the study of God's Word or from earnest prayer. Ayaw tuguti mga pilangga na kung makaigsunan. Bisan unsa pa ka importante sa negosyo, bisan unsa pa ka importante sa bisan unsa pa kaganahan sa paghihimo ni mga butanga. Ingon ni Ellen White, ayaw tuguti nga dunay butang nga makapalayo kanimo gikan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o gikan sa kinasing-kasing nga pagkamainampuon. Napadayon sa Ellen White sa Testimonies for the Church, Volume 7. Ingon siya, a worker, a Christian, cannot gain access while he hurries through his prayer and rushes away to look after something that he fears may be rejected or forgotten. Ang tinuod nga Kristohanon, dili mahimong malampuson kung dili maghatag og panahon sa pag-ampo o sa pagsimba. Ikaduha, ako ingon ko ganina, ang katong pag-ingon sa Ginoo sa ila nga silent, it was a call to surrender. Usayong God, ato gyapong bation nga muratag siyadan ug sa iba matintal gyapon ta sa kining marketing sayawa sa pag-ingon, you will be like God. Ganahan ta nga to God our own selves. Ganahan ta nga himong Ginoo ang atong kagalingon. Kanang kita mo'y magbuot, usahay di ta kasalig sa pamaagis Ginoo. But let me tell you, when God called them to be silent, it was a call to let God be God. Tawag kato nga tugutan ang Dios nga mahimong Dios. Remember that God is in the throne, not us. At ang inumduman nga ang Dios ang nasa trono ug dili kita. In other words, basta naay problema, God must be our first resort. Siya ang una natong adtuan. Og instead nga magsigitag bagutbot sa atuang mga problema, instead nga magsigitag complain sa nag-abot sa kinabuhi, we must start trusting God's promise. Kinahanglan atuang sugdan sa pagsalig sa mga saad sa Ginoo. That's it mga minahal ko mga kaigsunan. Ingon sa usa ka writer, Max Lucado, ingon siya, all battles in life are won the moment we say, Lord, I surrender. Ang tanang mga away sa kinabuhi, mahimong magmadaogon kung makahimo natas pag-ingon, Ginoo, ako ning surrender ang tanan. Kung ato na ganing ipiko ang ato mga tuhod, alang sa mata sa tao, surrender na. Hindi na ta magkig-away. Pero sa diha nga, sa Kristohanon nga perspective, kung ato nang ipiko ang ato mga tuhod, magmadaugon na. Lastly, my son, it is a call to shout. Singgit. So, yan ang singgit. As what I've said kaganina, this is a call to fight religiously. Okay? Ang mga away sa kinabuhi, ang problema sa kwarta, dili usahay kwarta ang solusyon. Usahay ang solusyon ra ang kining magkigsuod kas Ginoo to fight religiously. So kung adunay mga problema may son, kinahanglan nga tuang i-approach ang problema religiously by faith, dili sa tong kaugalingong paningkamot. Gani ningon si Pablo, I'm sorry sa verse that is actually Ephesians chapter 6, 1. Ingon ang Biblia nga, put on the whole armor of God that you may able to stand against the schemes of the devil, for we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of evil in heavenly places. Muna mga nahal na kung mga kaigsunan, we are called to fight. Muna ingon ni Pablo sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Muna yung pinaka-importante, to shout. When we say we shout, aron nga mabuntog ang atong Jericho, it is a call to fight in a good fight of faith.
It is actually faithing. Okay, faithing. O ang Biblia naghatag kanatog saad nga ang katong mulahutay sa pagkigbisog nining atong espirituhanon nga away makakabot sa kaluwasan nga gitagana sa Dios alang kaniya. It's a call to fight and it is a call to faith. Mga pinalangga na ako makaigsunan. Ayaw ninyo kalimti. Nga kung maglisod na tas kinabuhi, kung aduna tay ginatubang nga dagko kayo nga mga Jericho. Remember these 3 words. March means worship. Silence means surrender. And shout means to fight religiously. Dagag mga panahon that we fail. Dagag mga panahon sa kinabuhi may igsoon nga mapakyas ta. Dagag mga panahon sa kinabuhi nga mapildi ta tungod kay mila sa milabay nga mga tuig atong gisagaligan ang atong kagalingon nga pagpaningkamot. Usahay atong gituuhan nga we are saved by grace, pero usahay sa tuang adlaw-adlaw, day-to-day life, we live by works. Naningkamot gid ta sa atong kagalingon nga kusog, naningkamot gid ta sa atong kagalingon nga kahibalo ug mga talento nga masulbad ang atong mga problema. Why don't you bring it to God? Nganong dili man na nimo dalon na lang sa Ginoo? Why don't you worship instead of complaining? Why don't you surrender them all to the hand of the Savior who loves you so much? Kay kung ato nang surrender sa Ginoong maigsoon, He knows exactly how to win our battles. Kabalo kayo ang Dios kung unsaon og daog ang atong mga away. And why not approach our battles religiously? Anong dili man ato tugutan ang atoang pagpakig-away sa atong mga away, ato nang gihimo in faith o inubanan sa pagtuo. Anong dili man ato ipiko ang atong mga tuhod, anong dili man ato ihatag ang atong mga away sa Ginoo. Tuwen mga minahal na ko mga igsunan, ako nadumduman nga dito sa Mountain View College ako ang pag-eskwela. Adunay mga panahon nga medyo nagpait yun. Adunay mga panahon nga kung amon tan-awon ang amuang kaugmaon, murag lisod gyud alang kanamo nga mo graduate. Tungod sa kalisod, tungod kay wala mi resources, wala mi fund, wala mi kwarta nga ika-pa-eskwela sa among kaugalingon. Naglisod ko ang ako mga amigo pod sa Mountain View College. Ako din silang ipanimbaya. Naglisod pod sila. Pero sultihan ta mo one thing, praise report maigsoon. Ang kaming tanan sa akong mga barkada, almost all of us, if not all of us, have graduated AB Theology. Kung atong tanawon pagbalik, kung giyon sa mi pagatiman sa Ginoo, we realize that it's not us. Dili gyud to kami. It was God who brought us this far. And it's a lesson to remember nga ang atoang pagbuntog sa tuang mga away, sa tuang mga Jericho, it's not all about us. Nakoy amigo dito sa MVC nga linya siya tungod kay wa man siya pambayad, dako kay siya utang linya siya. Pag-abot niya dito sa amuang Vice President sa finance, dili man siya pa examon. Linya na po siya balik, linya na po balik hangtod nga maka-exam. Makaingon ko mga minahal ko maka-igsunan nga perte. Nga ang kalampusan sa kinabuhi, kung atong isalig sa atong kaugalingong paningkamot, sa atong kaugalingon nga kusog, imposible gyud di ay. Bisan og nagkalisod, nahimong magmadaugon, o bisan og kalisod na kalampos, tungod kay ang atoang mga Jericho, posible gyung mabuntog, pinaagi nining tulo. Ako mong dasigon mga kaigsunan, nga ang Biblia gidi ay makakita tawag comfort. Go back to the scriptures. Okay? Kung naglisod mo sa inyo ang kinabuhi karon, naglisod mo sa inyong spiritual nga aspeto, go back to the scriptures and the scriptures will tell you to march, hash, and shout. Unay mga panahon nga naglibog mo, wa mo kabalon sa ibuhaton. Di mo kabalo kung unsaon pagpadayon sa kinabuhi. The Bible is there, my son. This is our olive leaf. Go back to the scriptures and the scripture will tell us to march, hash, and shout. Marcha, simba, surrender, o to fight religiously. Usahay,
Ako nakita nga ang kalibutan nga itong gipuy-an karon may son, we are tired of being tired. Nakapoy na ta, nga nagsigir tag kakapoy. Dagan kay mga katawhan nga on the verge of giving up. Gamay na lang gid kayo, muundang na, mubuhi nas kinabuhi. Naghimo kog series dito sa Lakeview Academy. Niwali ko dito, pagwali na ako. Wala nag-appeal ko na ay usa ka bata nga babae nga niduol. Og siya nga niduol siya. Grabe niyang hilak in the middle. Dito sa altar call, sa kong altar call. Wala ko kabalo nga nung grabe ka kusog yung hilak, pero siyempre nagampo ko, nagpiyong man. Wala na ako nabantayan kung kinsa tong kusog kaayo nga naghilak nga babae. After the prayer, ang akong pag-ampo nga Ginoo, tabangi ko nga akong makita tong babae nga naghilak. Kay pag gumangin ako ampo sa akong appeal, nihunong man pud siya gila, kay murag maulaw siguro siya. Muna nga pagkagabi niya na, nisuroy ko sa mga dorms, ako ang gibisitaan, giwalihan o giampuan ng mga estudyante. Unya, sa diha nga nagbaklay ko, aduna ko'y duha ka babae nakita sa unahan, dito sa ilang gazebo. Medyo nagtanaw sila sa kuha, pero murag kalakawon po sila. So, lay duwa-duwa maigsoon, ni baklay ko padulong sa ilaa. Nya, upon approaching, paabot pa lang ko, ang usa sa mga babae nga na dito, nagsugod, hilak, nagtulo na mga luha sa mga mata. Pag-abot gid ako siyang giablayan, ako gingnan nga mag-ampo ta. Let us pray. Sa diha nga nag-ampo mi, mga minahal na ko mga kaigsunan, dito na nagbakho siya balik. Ang katong iyang hilak, itong time nga nag-appeal ko, mao to nga klase sa hilak. And then I realize nga perti di ay kabugat sa iyang problema. Tinanla ko masulti ang iyang problema din tungod kay ang uban nga mga problema confidential. Pero iyang gisulti sa kuha, ningon siya, Pastor, kaganina, ningon kas imong wali, nga if we must surrender to God and not to ropes. Ningon siya, Pastor, kung wala pa lang ito nimo na mention, nag-andam na ako og pisi, tungod kay nag-ready na ako nga maghikog karong gabi, tungod sa kadaghan sa akong problema. Sahay mga igsoon, maghatag kanatog kabalaka, kakapoy, kakulba, kalisang, ang kining mga Jericho nato nga lisod kayong buntugon alang kanato. Sahay di taganahan sa tong kinaya, di tagatahanan sa tong batasan, ganahan ta nga buntugon pero di gyud mo usay mo balik gyapon ang kabati sa tong batasan. Usahay atong pamilya ganahan ta nga dalon sila sa bakan sa Ginoo, pero aduna gid tay mga members pamilya nga magpalayo gyud, tuyon gyud og palayo sa sabakan sa Ginoo. Usahay ganahan ta nga musimba, pero diha sa simbahan daghan pud kay tag problema. Usahay di ta ganahan sa naong sa tong pastor, sa naong sa tong elder, mo ni atong mga Jericho usahay mga igsoon nga atong ginatubang. And sometimes we do not know wa ta na ibalo kung unsaon pagbuntog ning tanan. May these three words, ang kaning tulo ka pulong mga igsoon, nga ako ang gibuy-an, nga atong gitun-an karon nga buntag, march, hash, and shout. Muni himuon na tong taming, muni himuon na tong kusog, nga sa panahon sa kalisdanan sa kinabuhi, we will march in worship, we will be silent in surrender, and we will shout for spiritual battle. I'd like to end this with a minute of prayer. Let us pray. Dalaygon nga Dios, salamat kayo sa paghatag kanamo nining mensahe gikan straight sa balaang kasulatan. Nagampo ko Ginoo alang sa tanang mga kaigsunan nga nadinhi karon naminaw ug nagtan-aw. Hinaut nga ikaw magpakamaayo kanamong tanan. Bisan pa usahay dagko ang mga Jerichos nga among ginatubang pahinumdumi mi Ginoong Dios nga pinaagi pagsimba, pinaagi sa pag-surrender o pinaagi sa pagsalig kanimo, mahimo kaming magmadaugon. Dalaygon kas walay katapusan, karon pa lang daan Ginoo. Amo anang bation ug amo nang dawaton ang kumpleto nga kadaugan kay kining tanan. Amo man ning gipangayo ug amo ning gilauman nga madawat tungod sa ngalan ni Jesus nga among personal nga maluluwas. Amen ug amen. God bless mga minahal na ko mga kaigsunan. Dalaygon ang Dios og hangtod sa sunod nga mga topiko.
reflection of your character alone. So I try to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. There's only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love's the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, engrave them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart.